Kung susundan nyo ang balita mga kaibigan, mapapansin nyo na umabot na sa ikasampung sunod-sunod na airstrikes ang isinagawa ng US laban sa Iran. Pero may isang tanong na siguradong nasa isip nyo ngayon. Bakit parang hindi pa rin natitinag ang Iran? Bakit sa kabila ng napakalakas ng military ng Amerika, patuloy pa rin lumalaban ng Iran? May nagsasabi tuloy na baka mahina ang airstrikes ng US. May iba namang nagsasabing baka sobrang lakas lang talaga ng Iran. Pero ang totoo, wait lang, yan ang pag-usapan natin ngayon. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo. Iniisip kasi ng marami na hindi mananalo ang Iran sa US. Pero alam niyo ba na hindi layunin ng Iran na talunin ng US? Totoo, walang pake ang Iran sa panalo. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng Iran ngayon? Sa military strategy, may isang konsepto na tinatawag na asymmetric warfare. Ibig sabihin, kung mas mahina ka sa kalaban, huwag mong labanan ang lakas ng kalaban mo. Hanapin mo ang kahinaan niya. At ano ang pinakamalaking kahinaan ng US? Ang pinakamalaking kahinaan ng Amerika ay ang oras at political pressure. Kapag tumagal ang isang digmaan, napapagod din ang ekonomiya nila, ang mga kaalyado nila, at maging ang mga mamamayan na nagtatanong kung bakit nagpapatuloy ang operasyon. Yan ang dahilan kung bakit hindi nagmamadali ang Iran. Sa halip na ubusin ng Iran ang lahat ng kanilang missiles sa iisang malaking pag-atake, mas pinipili ng Iran na panatilihin ang kakayahang gumanti sa tamang pagkakataon. Bakit? Dahil gusto ng Iran na ipadama sa US na kahit 10 araw, 20 araw, o kahit isang buwan pa ang lumipas, hindi pa rin nawawalan ang Iran ng kakayahang lumaban. At dito pumapasok ang isang napakahalagang konsepto sa military strategy. Anong klaseng strategy? War of attrition. Ang war of attrition ay hindi palakasan ng tira. Ito ay palakasan ng tibay. Isipin niyo ang dalawang boksingero. Ang isa ay malakas sumuntok. Ang isa naman ay hindi ganun kalakas pero hindi napapagod. Kapag tumagal ang laban, unti-unting bumabagal ang mas malakas na boksingero. Ganito rin ang sinusubukang gawin ng Iran. Matagal nang pinag-aralan ng Iran ang galaw ng US. Alam ng Iran na mas makapangyarihan ng US sa himpapawid. Pero alam din ng Iran na bawat Tomahawk missile na pinapaputok ng Amerika ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Bawat B-2 o B-52 bomber na lumilipad ay nangangailangan ng napakalaking gastos sa maintenance, fuel, logistics at proteksyon. Bawat aircraft carrier strike group ay gumagastos ng napakalaking halaga bawat araw para manatiling operational. Samantala, ang Iran ay matagal nang naghanda para sa ganitong sitwasyon. At kung mapapansin nyo ang galawang ito, hindi ito bagong strategy na naranasan ng US. Ito rin ang nangyari sa Vietnam. Ito rin ang nangyari sa Afghanistan. Sa dalawang digmaang yun, totoo na hindi natalo ng mga kalaban ng Amerika sa usapang technology. Pero ang pinakamalaking sandata ng Vietnam at Afghanistan ay ang kakayahan nilang magtiis ng mas matagal kaysa sa kanilang kalaban. Kaya kung tatanungin nyo kung bakit parang hindi natitinag ang Iran kahit sunod-sunod ang airstrikes ng US, ang sagot ay dahil maaaring hindi ito ang laban na sinusubukan nilang panalunan. Hindi nila kailangan maging mas malakas kaysa sa Amerika. Ang kailangan lang ng Iran ay tiyaking mas matagal silang handang lumaban kaysa handang manatili ang Amerika sa digmaan. Pero teka muna, kung naranasan na ng Amerika ang Vietnam at Afghanistan, bakit parang inuulit pa rin nila ang parehong sitwasyon? Yan ang tanong na dapat nating pag-isipan. Kasi sa unang tingin, parang hindi natuto ang US, di ba? Pero kung susuriin natin ng mas malalim, may 3 posibleng dahilan ng US kung bakit ginawa nila ito. Una, maaaring hindi layunin ng US na sakupin ng Iran. Maraming taong nag-iisip na ang bawat airstrike ay unang hakbang para sa isang full-scale invasion. Pero hindi yun ang tanging posibilidad. Maaaring ang layunin ng US ay pahinain ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng missiles at drones, protektahan ng mga puwersa at kaalyado ng US sa rehiyon, at pilitin ng Iran na makipag-usap mula sa mas mahinang posisyon. Kung yun ang layunin, ibang sukatan ng tagumpay kumpara sa Vietnam o Afghanistan. Ikalawa, ang US ay may mga obligasyon sa mga kaalyado nito. Kapag may banta sa mga base ng US, sa malalayong rutang pandagat o sa mga bansang kaalyado nito sa Middle East, malaki ang pressure sa US na kumilos. Kahit alam ng US na may panganib ang isang mahabang operasyon, may pagkakataong mas nakikita nilang mas malaking panganib ang hindi paggawa ng anuman. Ikatlo, may usapin ng deterrence o pagpigil. Kung walang magiging tugon ng US matapos ang mga pag-atake o pagbabanta ng Iran,
Maaaring isipin ng ibang aktor sa rehiyon na mahina na ang kakayahan o kagustuhan ng Amerika na tumugon. Sa pananaw ng US, ang hindi pagkilos ay maaari ring magkaroon ng malaking strategic cost. Pero ito ang pinakamahalagang tanong. Hanggang saan lang ba ang layunin ng Amerika? Dahil kung ang operasyon ay mananatiling limitado at nakatuon lamang sa piling target, ibang usapan yon. Ngunit kung hahantong ito sa layuning pabagsakin ang pamahalaan ng Iran o pasukuin ang buong bansa gamit lamang ang airstrikes, ipinapakita ng kasaysayan na napakahirap makamit ang ganung layunin. Kaya ang tanong, pareho ba talaga ang layunin ng Amerika ngayon sa naging layunin nito sa Vietnam, sa Iraq o sa Afghanistan? Kapag iba ang layunin ng US, iba rin ang paraan ng pagsukat kung tagumpay ba o kabiguan ba ang isang operasyon. Pero kahit anuman ang layunin ng US, tandaan natin mga kaibigan, mahigit 4 na dekada nang naghahanda ang Iran para sa ganitong uri ng digmaan. Balikan lang natin saglit ang kasaysayan. Noong 1980 hanggang 1988, nakipagdigma ang Iran sa Iraq. 8 taon itong tumagal at nag-iwan ng napakalaking pinsala sa Iran. Libu-libong sundalo at sibilyan ang namatay at nakita ng Iran ang isang mahalagang aral. Kapag umasa ka sa imported na armas at sa tulong ng ibang bansa, mahina ang depensa mo kapag dumating ang malaking digmaan. Kaya pagkatapos ng digmaang yon at lalo na nang patawan sila ng mabibigat na economic sanctions, napilitan ng Iran na magbago ng strategy. Sa halip na makipagsabayan sa Amerika sa dami ng mga aircraft carrier at modernong fighter jets, pinili ng Iran na mamuhunan sa mga bagay na mas mahirap sirain. Ano ang ibig kong sabihin? Nagtayo ang Iran ng underground missile bases na nakatago sa loob ng kabundukan. Nag-develop sila ng mobile missile launchers na maaaring ilipat sa iba't ibang lugar sa loob lamang ng ilang oras. Pinalawak din ng Iran ang kanilang drone program na ngayon ay kabilang sa pinakamalawak sa rehiyon. At higit sa lahat, hindi nila inilagay ang kanilang military assets sa iisang lokasyon lamang. Dahil kung ang lahat ng iyong armas ay nasa iisang base, isang airstrike lang ang kailangan para mawala ang malaking bahagi ng iyong kakayahang lumaban. Pero kung ang mga armas mo ay nakakalat sa iba't ibang lugar, ang iba ay nasa ilalim pa ng bundok o nasa lihim na pasilidad, mas mahirap itong ubusin. Ito ang tinatawag ng mga military analyst na survivability. At yan mismo ang pinaghandaan ng Iran sa loob ng maraming dekada. Kaya kahit paulit-ulit ang airstrikes ng US, hindi ito nangangahulugang nawala na agad ng kakayahang lumaban ng Iran. Maaaring may mga base na nasira, maaaring may mga kagamitan na nawasak. Ngunit kung may nakatago ka pang ibang missile sites, drone facilities, command centers, at reserve forces, maaari ka pa ring magpatuloy sa operasyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nagsasabing ang tunay na lakas ng Iran ay nasa kanilang kakayahang mabuhay at magpatuloy sa laban kahit paulit-ulit silang inaatake. At ito rin ang dahilan kung bakit ang isang air campaign ng US, gaano man ito kalakas, ay hindi otomatikong nangangahulugan ng mabilis na tagumpay. Dahil ang bansang naghanda sa loob ng 4 na dekada para sa ganitong sitwasyon ay hindi basta-bastang mawawala ng kakayahang lumaban sa loob lamang ng ilang araw ng airstrikes. Ngayong alam na natin kung bakit tila hindi basta natitinag ang Iran, baliktarin naman natin ang tanong, ano ba talaga ang gusto ng US? Dahil kung hindi natin alam ang tunay nilang layunin, mahirap sabihin kung nananalo ba sila o hindi. Sabi ko nga kanina, ang unang layunin ng US ay pahinain ang kakayahan ng Iran. Ang gustong gawin ng US ay unti-unting bawasan ang kakayahan ng Iran na maglunsad ng missile attacks, drone attacks, at mga operasyong maaaring magbanta sa kanilang mga puwersa at mga kaalyado sa Middle East. Sa madaling salita, gusto ng US na gawing mas mahirap para sa Iran na magpatuloy sa opensibang militar. Ang ikalawang layunin ng US ay protektahan ang mga kaalyado. Hindi lang tungkol sa Iran ang laban na ito. May mga bansang kaalyado ang Amerika sa rehiyon na umaasa sa kanilang suporta. Kung hahayaan ng US na malayang umatake ang Iran ng walang kapalit, maaaring isipin ng kanilang mga kaalyado na humihina na ang kakayahan o determinasyon ng Amerika na tumupad sa kanilang mga security commitments. Ang ikatlong layunin ng US ay pigilan ang mas malaking digmaan. Mukhang kakaiba itong pakinggan, di ba? Kasi paano magiging paraan ng pagpigil sa digmaan ang airstrikes? Sa pananaw kasi ng US mga kaibigan, kung pababayaan nilang lumakas ang kakayahan ng Iran nang walang tugon, maaaring mas lumaki pa ang panganib ng mas malawak na digmaan sa hinaharap. Kaya ang logic ng US, mas mabuting pigilan ngayon ng Iran kaysa humarap sa mas malaking krisis sa susunod. Ngunit may panganib din ang estratehiyang ito dahil habang dumarami ang airstrikes, tumataas din ang posibilidad ng maling kalkulasyon.
Isang pagkakamali lamang ay maaaring magpalawak pa ng digmaan. Pero sapat ba ang airstrikes para makamit ang tatlong layuning binanggit natin? Ipinapakita ng kasaysayan na hindi laging ganun ang nangyayari. Halimbawa, sa Serbia noong 1999, nagkaroon ng malaking epekto ang air campaign dahil limitado ang layunin at may malakas na diplomatic pressure. Ngunit sa Iraq, Afghanistan at Libya, ipinakita rin ng kasaysayan na kahit napakalakas ng air power ng US, hindi nito otomatikong nalulutas ang mga problemang pampulitika o napipilit ang isang bansa na sumuko. Ibig sabihin, ang air power ay maaaring makasira ng mga target, ngunit ang pagkapanalo sa digmaan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga target na nawasak. Nasusukat din ito kung nagbago ba ang kilos ng kalaban at kung natupad ba ang mga layuning pampulitika. Kaya mga kaibigan, kung may magsasabi na 10 sunod-sunod na araw nang nag-airstrike ang US, bakit hindi pa rin bumabagsak ang Iran? Ang sagot, maaaring hindi naman yun ang agarang sukatan ng tagumpay ng Amerika. Ang mas mahalagang tanong dito, unti-unti bang nawawala ang kakayahan ng Iran na magbanta? Napoprotektahan ba ng US sa mga kaalyado nito? At maiiwasan ba ang mas malawak na digmaan? Diyan mahuhusgahan kung epektibo ba ang strategy ng Amerika. Kung makakamit ba nito ang mga layuning militar at pampulitika nang hindi nauuwi sa isang mas malawak at mas magastos na digmaan. Sa huli, ang digmaan sa pagitan ng US at Iran ay laban ng strategy, laban ng ekonomiya, laban ng political will, at higit sa lahat, laban ng kung sino ang kayang magtagal. Kaya kahit umabot na sa ika-10 airstrikes ang US, hindi ito otomatikong nangangahulugan na malapit nang bumagsak ang Iran. Marami pang factors ang magpapasya kung sino ang magkakaroon ng mas malaking bentahe habang tumatagal ang krisis. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa inyong pananaw, sino ang may mas malaking tsansang magtagumpay kung magpapatuloy pa ang digmaan? Ang US ba? O ang Iran? I-comment nyo lang ang inyong opinion. Kung nagustuhan nyo ang ganitong malalim na pagsusuri tungkol sa geopolitics at mga pandaigdigang issue, huwag kalimutang i-like ang video ito para mas marami ang makaalam sa analysis na ito. At mag-subscribe sa YouTube channel natin. At pwede nyo ring i-follow ang Facebook page natin. Maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita tayo sa susunod na video.